So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ng maikling video. So about ito ulit sa Iglesia ni Cristo. About sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo at nagpapakalat ng fake news na mga kakampi ni Epifanio Labrador. Kung ito, gagawa ako ulit ng video kasi kanina may nangbas na naman sa akin eh. So hindi ko na ipapakita yung ano niya dito kasi kung naalala nyo yung video ko, yung iba kong video, lalo yung isa. Yung pinakauna kong video, yung tiwalag versus tiwalag, yung sinabi ko doon na nakahanap na ng kakampi. Nakahanap na ng katapat para yung mga tiwalag na kakampi ni Epifanio Labrador. So sa akin talaga, aminin ko, dumami yung mga nambas sa akin doon. Pero wala akong pinagsisisihan doon. Kasi ako, ginawa ko lang yung tama at isiniwalat ko lang yung tama. Kaya yung mga basher ko dyan, hindi nyo lang masagot yung siniwalat kong tama about sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, nung hindi nyo makontra yung sinabi ko na yon, ang ginawa nila sa akin, binas nila ako. Andyan na yung sinabi sa akin na binayaran daw ako ng Iglesia ni Cristo. Kung di ako magkamali, parang may nabasa ako na, hindi ko na yung screenshot eh. Na binayaran daw ako ng Iglesia ni Cristo para kumampi sa kanila. Hindi lang ako sigurado na parang may nabasa kasi kung nakarna eh. Pero yung ito, talagang mga sigurado to. Na tinakot daw ako ng Iglesia ni Cristo. Yun, may video ko doon. Pinakita sa inyo, nandun. Bilagay ko yung comment section. Tinakot daw ako ng Iglesia ni Cristo para kumampi sa kanila. At bumaliktad. At saka may sinabi sila na parang ministro yata yung natiwalag noong 2015 nung nagka-problema ang Iglesia ni Cristo. Sinabi nila na, hindi ko nababanggitin kung ano yung binanggit niyang pangalan, na mas marami daw silang alam kaysa sa akin. Ang sabi ko naman doon, hindi naman kami nagpaparamihan ng alam eh. Ang pinapoint ko doon, ang kaanib, hindi yan matitiwalag sa Iglesia ni Cristo kung tawag nito, kung hindi yan lumabag sa batas at hindi niya nilabag ang batas ng Iglesia ni Cristo. May paglabag yan eh. Yun ang katotohanan dyan na alam kong hindi nyo kayang tanggapin kasi pinipili nyo pa rin maniwala sa fake news. Paninira ng mga tiwalag. Pero hindi naman lahat ng tiwalag. Hindi ako maniniwala sisiraan yan. Meron at meron man naliligaw. Pero alam pa rin ang arang ng mga tiwalag. Kaya imposibleng sisiraan yan. Dalawang klase lang yun. May totoong tiwalag or nagpapanggap lang na tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Andun lang yun eh. Para siraan ang Iglesia ni Cristo. Pero sabi ko sa inyo, malalaman mo na yan kung fake yan o hindi. Kagaya ng basher ko, sabi niya sa akin. Nagpapanggap daw akong tiwalag, peke daw ako na tiwalag. Tignan mo nga yung comment section ko kung talagang tiwalag ako sa mga sinauna kong video. Doon pa lang malalaman na ng kapatid yan ng Iglesia ni Cristo kung nagpapanggap ako o hindi. Hindi nyo lang kasi makontra yung siniwalat kong tama. Gawa ng wala kayong alam talaga sa batas ng Iglesia ni Cristo sa loob kung ano yung mga alituntunin at mga rules na dapat sundin ng mga miyembro. Kaya sila natitiwalag. Yun, hindi nyo kayang kontrahin yun kasi hindi nyo naranasan naging Iglesia ni Cristo eh. Ako naranasan ko eh. Sinong paniniwalaan nyo dyan? Yung si Epifanio Labrador na panay mura sa Iglesia ni Cristo. Wala naman ebidensya. Andun na yung sinasabi niyang killer. Wala namang ebidensya. Ang problema kasi sa inyo, tiwalag na mismo yung nagsasabi sa inyo. Ayaw nyo pa rin maniwala. Puro pa rin kayo duda, puro pa rin kayo paninira, pangbabas. Kaya sabi ko nga sa inyo, para malaman mo rin na Iglesia ni Cristo yan, pakantayin mo nang ako'y Iglesia ni Cristo. Tapos tanungin mo kung alam niya yung yung 25 lesson na doktrina. Ako, aminin ko sa inyo, sa tagal ko rin na tiwalag na rin. Kahit paano, andun pa rin yun. May natatandaan pa rin ako doon. Kasama na yan kung bakit ka dapat sumamba, kasama na yan kung bakit hindi mo dapat iwanan ng iglesia at hindi ka dapat lumabag sa utos ng Diyos. At isa na rin yan yung pag-aabulay at paghahandog at pagpapatayo ng mga kapilya. Andyan yan, pag-aaralan yan kung bakit mga ganun ang ginagawa ng iglesia, bakit ang dami nilang proyekto. Kaya yung mga nagsasabing may korupsyon ng iglesia, tanggalin mo na sa utak mo yan kasi wala talagang korupsyon mangyayari dyan. Kung mayroon mang korupsyon sa Iglesia ni Cristo at nalaman ng tagapamahala yan at namamahala sa Iglesia ni Cristo, ititiwalag yan. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, walang kaibigan, walang kamakamag-anak, walang kapakapatid, walang magumagulang. Basta nagkamali ka, ititiwalag ka niyan. Kaya
Ang iglesia, huwag niyong itulad sa iba na pwede niyong arborin kung nagkamali yung mga kapamilya niyo. Hindi yan, walang arbor-arbor dyan, basta nagkamali yan. Pero kung minsan, depende pa rin naman yan sa kaso mo kasi kung minsan may mga kaso din yan na ano eh. Hindi ka naman hindi naman gagawa ng aksyon yung Iglesia ni Cristo kung hindi ka naman nakita ng tagapamahala o yung namamahala sa mga lokal or destinado ninyo. Hindi ka naman na-actionan yan eh. Maliban lang kung may nag-ulat sa'yo na kapatid. Kunyari ako, nakita ko nag-inom si ganito o iulat ko ganyan. Tatanungin yan kung totoo o hindi. Pero kung aamin man yan na hindi naman basta ititiwalag yan eh. Kasi itatama pa rin yan, i-guide pa rin yan, gagawin pa rin ang lahat yan para itama ka. Pero kung paulit-ulit mo ginagawa at hindi ka talaga nagbabago, wala kang magagawa dyan. Kundi ititiwalag ka talaga ng Iglesia ni Cristo. Kagaya yan, kung nakapag-asawa ka naman ng nakipagrelasyon o nakapag-asawa ka sa hindi ka pa kapanalig sa Iglesia ni Cristo, kailangan mo akayin yun para umanib sa Iglesia ni Cristo. Pero kung hindi mo maakay yun at pinili mo yung babae, automatic yun, ititiwalag ka talaga sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, binabash nyo lang din ako. Andyan na yung sinabi yung plat yung ilong ko eh. Binabash nyo lang talaga ako kasi alam nyo sa sarili nyo na nasa tama ako na hindi nyo kayang sagutin yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung sino yung tiwalag na yun naninira, iharap nyo sa akin eh. Para malaman natin kung totoong tiwalag yan o hindi, kung tiwalag talaga yan sa Iglesia ni Cristo. Kaya kayo, magbago na kayo. Huwag na kayong maniwala sa mga fake news. Alalahanin nyo. Maikli lang ang buhay natin. Pangalawa, ang Iglesia ni Cristo, hindi talaga ako natakot dyan. Ang sinasabi ng iba, takot ako sa Diyos ng Iglesia ni Cristo. Hindi sa mga miyembro at hindi sa mga kaanib, lalong-lalong hindi kay Eduardo B. Manalo. Kundi sa, pag inano ko ang Iglesia ni Cristo, ang gaganti sa akin, alam ko ang Panginoong Diyos. Kaya kayo dyan, huwag nyo nakantayin pa yung ganti ng Diyos sa inyo pag hindi nyo tinigilan ang Iglesia ni Cristo. Maniwala kayo sa akin. Maniwala man kayo tsaka hindi. Totoo lahat ng yun. So yan. Sana nakapulot kayo ng aral sa mga sinabi ko. Kasi totoo naman talaga. Hindi nyo kaya sagutin yung sinabi ko. Kasi alam nyo na nasa tama ako eh. Na mali yung paratang nyo sa Iglesia ni Cristo. Ang dami-dami yung pinaratang sa Iglesia ni Cristo. Wala naman kayo napatunayan. So patunayan nyo muna. Para maniwala ako sa inyo, para kung ano, pero sigurado ko sa inyo 100%, wala kayong mapapatunayan diyan. Matino ang Iglesia ni Cristo. Huwag niyo igaya sa iba na puro corruption. So yan lang guys, hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.